1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kumusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. At syempre sa mga bago nating subscribers na miss kong tsumika ng bonggang-bongga para sa mga makasolid na Mama Sam dyan. Syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika. So, ito na nga, syempre, ongoing na ang pageant at malapit nang matapos. Ang preliminary nga ay magaganap na mamaya dito syempre sa Bangkok, Thailand, ang Mr. Global. So ano daw ang masasabi ko? Dahil tatlong kandidato ang pinagpipilian. Nandiyan dyan si Spain, si Poland, at saka si Philippines para maging Mr. Global for 2025. So, tingin mo Mama Sam, sino ang mananalo sa kanila? Depende sa performance nila na ipapakita dito sa competition ng Mr. Global for 2025. So, hindi ko alam kung sino ang mananalo sa kanila. Pero, syempre, aabangan natin mamaya yung magiging performance. Sa ngayon, masasabi ko, yes, lahat naman may chance, di ba? Kaya, laban ang Pilipinas dyan. So, si Spain. Si Spain, ay nako, grabe, ang gwapo niya in person. Wala akong masabi sa kagwapuhan ni Mr. Spain at talaga namang masasabi ko kung kagwapuhan, okay. Pero hindi kasi siya nakakapagsalita ng English eh. Nakakaintindi siya pero sasagutin kanya ng Espanyol. So, yon ang problema kay Mr. Spain. Kaya parang feeling ko medyo mahihirapan siya. And then, pagdating naman dito kay Mr. Poland, hindi ko naman nakita na gano'ng kagwapo si Poland at hindi rin ako nabigyan ng chance na makausap. Si Canada pa, oo, nakausap ko, medyo magaling talaga si Canada. Pero si Mr. Poland, parang feeling ko, soso lang. Mas malakas pa ang laban ni Mr. Venezuela. Si Mr. Venezuela, syempre, dahil nga kontesero to, ilang pageant na ba yun nilabanan niya? Nagpunta na yan sa Mr. Supranational, nagpunta na sa Mr. International, and then ngayon dito sa Mr. Global, kumbaga pa-downgrade nga siya. Kasi di ba parang ang nauuna sa lahat ay ang Supra, pangalawa ang Mr. International. Pero alam niyo sa totoo lang guys, para sa akin, depende pa rin talaga sa ipapakita niya kasi alam mo yon, iba pa rin talaga yung atake talaga ni Mr. Venezuela. Medyo basta alamin na lang natin kung nagugustuhan siya ng organization, di siya ang winner. Sa ngayon nakikita ko na malakas yung laban talaga ni Venezuela for the title dahil nga sa experience na to pagdating sa pageant, and then ang ganda din niyang magsalita, very straightforward. And then of course si Philippines, medyo mahirap kay Philippines kasi nga back to back, di ba? Ayun yung kinukuha natin dito. Pero syempre kung dadaan sa charisma ay talaga namang makukuha natin yan. Malay ninyo, magaling kasi magsalita talaga si Mr. Philippines. At sabi nga ni Dom sa akin, kung si Philippines ay naibigay yung ganito, syempre maibibigay din niya yung ni Jeter yung naigawa ni Philippines. So yon, kaya good luck, malay natin, di ba? Kasi kung kumpiyansa, talagang kumpiyansa talaga si Jeter at lakas ng dating. So, sumisexy sa mata ko because dahil nga doon sa kagwapuhan. Pero ito ang tanong ng lahat. So, kung si
si Supranational naging fourth runner-up. Tapos ito daw si Mr. Cosmopolitan ay naging first runner-up. And then pagdating daw dito kay Kurt ay naging Mr. International title holder. So ano daw ang makukuha ni Jeter? Well, baka ang makuha niya ay runners-up din. So, yun. Kung papala rin siyang makarating sa top 5, makukuha niya runners-up. And then, malay ninyo, maging winner, di ba? Pero wag tayo umasa masyado. Doon lang tayo sa part na makarating siya sa top 5, very happy na talaga ako. Kasi ibig sabihin nun, isa siya sa mga pinagpipilian na pwede talagang manalo at malakas yung dating, di ba? Malakas yung laban niya. Pag nakarating yan sa top 5, automatic yun na malakas ang laban ni Mr. Global natin, di ba? So, good luck kay Jeter. So, good luck sa kanya and of course, wish all the best. And then, eto, sabing ganon, ano daw ba yung pinakamalaking pageant sa male pageant? Supranational, Mr. International. Ako para sa akin, syempre dumadami na rin yung mga male pageant na talagang pwede ninyong abangan. Nandiyan syempre yung Mr. Cosmopolitan kung saan nga nag-first runner-up tayo. Isa to sa mga nakikita ko na bongga, ang Mr. Cosmopolitan. Bongga siya dahil yung ginawa siya dito, nakita ng dalawang mata ko yung proseso nila sa pagkuha ng winners nila and then maganda kasi talagang iba din yung datingan. So ayan, sana magtuloy-tuloy na ang Mr. Cosmopolitan. And then pangalawa, syempre para sa akin ay yung yung pageant ng Mr. Global. Oo. So yung Mr. Global kasi iba kasi yung dating. Sobrang ayan din, medyo parang first time ko lang din. Actually second time ko Pero iba din yung dating. So, para sa akin, Mr. Cosmopolitan and Mr. Global. And then, pangatlo, syempre, yung tinatawag na Mr. Supranational. Mas ganda yung labanan doon sa Mr. Supranational at talagang iba din yung datingan. But, walang tatalo sa ganda ng pageant ng Mr. International. So, para sa akin, the Mr. International sa mga male pageant is truly number 1. So, yon. Ewan ko, pero yun yung naramdaman ko. Talagang number 1 sa akin ang Mr. International. Lalo na napanalo nila. Diyos ko, tingnan. Yung ginaganap dito sa Thailand, And then, ayun, yung another pageant, so i-discover muna natin, nagtignan natin kung paano pa sila lalago. Basta for me, ay Mr. Cosmopolitan, sumunod Mr. Global, sumunod ay Mr. Supranational, and then Mr. International. So, ayan yung 4 na pageant, na male pageant na talagang aabangan mo ng bonggang-bongga. At panalo yung mga kandidato na sumasali dyan from international pageant. So, yon. So, maganda yan. Masaya. So, tingnan pa natin yung iba pang pageant sa susunod na mga taon. Di ba? Kung paano sila lalago pa. But for me, ayun, ewan ko sa inyo kung anong pageant ang gusto niyo pagdating sa lalaki. So, yon, ayun ang marerekomenda ko sa inyo na pwede nyong abangan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, sabing ganon, ang roommate na si Miss Thailand sa Miss Grand at saka si Miss Philippines. Mama Sam, halos parehas ang ipinakitang performance yesterday at saka yung mga suutan nila. Pero Mama Sam, ang tanong, kanino ang mas kabog? To be honest, kung performance, syempre, ibang level ang ipinakita ni Emma Tiglao. Pero yung gown, kaya mas na-execute ng maigi ni Gatchabel kasi maganda yung gown niya talaga. Kaya parang may wow siya talaga doon sa entablado. Pero kung performance ang pag-uusapan, mas gusto ko yung performance na Emma Tiglao kasi yung energy ni Emma Tiglao ayun talaga. Malinis at plakado ang ipinakita ni Gatchabel. Kaya nag-click talaga siya ng bonggang-bongga kasi mas maganda pa yung gown niya. Isipin mo na lang, ang ganda ng performance ni Emma, tapos ang ganda pa ng gown na ginamit at pasabog. So, syempre, mas aangat siya, di ba?
So yon, so strategy game talaga ang pag-uusapan para sa isang kandidata na lumalahok sa isang pageant para talagang maka-eksena siya ng bonggang-bongga at higit sa lahat talaga yung make-upan na gagawin talaga sa kandidata. Bukod doon sa may energy ka, magandang ipinapakita mo, I think, yes, makukonvince talaga ako na ay kaya nitong lumaban hanggang sa dulo ng competition. Kaya para sa akin, parehas lang naman sila nagpapakita ng magandang performance pero may lulutang at lulutang pa din. At depende yan sa mga ipinapakita nilang galawan at depende yan sa ipinapakita nilang eksena. Ganon! At para naman sa sumunod natin chika, sabing ganon, first runner-up bilang Best National Costume ang ating pambato sa Asia Pacific. Mama Sam, anong masasabi mo sa laban na ginagawa ni Anita Rose Gomez? Well, ang masasabi ko, bongga. Winner. Magaling yung ipinapakitang performance ni Anita, and then ayan, so looking forward ako sa mga susunod pa nilang eksena at labanan, and I hope lang talaga na maipanalo to ni Anita Rose. So, ay isa din to, malakas din yung laban niya for the top 5, and then looking forward din ako kung ano yung eksenang ipapakita niya sa competition. So syempre masaya ako para kay Anita Rose Gomez at nakikita ko naman na lumalaban siya ng bonggang-bongga. So alamin na lang natin kung ano ang eksena at ganap niya sa mga susunod. So yun, congratulations, syempre di ba? First runner-up ka sa Best National Costume, winner yan. So yun. So ibig sabihin, inilalaban niya talaga. Para naman sa sumunod nating chika, so eto nga, pwede bang mag-last two standing talaga Mama Sam sa Venezuela at Philippines dito sa Miss Grand ngayon taon na to? Hindi imposible. Hindi imposible. Malaki ang laban ng pambato natin bilang sa last two standing or pwedeng makuha natin ang corona. And then, ang magandang laro to. Magaling din syempre yung Venezuela, maganda yung diskarte at ngayon pala nakikitaan na natin ang potential na pwedeng siya ang manalo. So I think this year is between Philippines or Venezuela. So silang dalawa talaga yung nakikita ko. And tingnan natin yung ibang candidates kung paano sila hahabol. But sana makonsistent lang talaga ni Philippines yung mga galawan na ipinapakita niya. At tama din yung ginagawa niya na make it closer doon sa pambato na malakas. Para mabantayan mo yung galaw niya. So, silang dalawa yung nakikita ko na possible talaga na makarating sa dulo ng competition. At silang dalawa yung nakikita ko na pwede talaga na maging tawag dito, na maging last to standing. So, abangan natin yan, di ba? So, yun, I'm so excited. Syempre, sa magiging pa nila, eksena at ganap at laban. At ayun yung abangan natin. Pero Mr. Nawat nagsalita. She has a great potential. She's really smart and she's shining. When I saw the photos and the video clip, I thought, okay, she's shining like a star. She definitely has the chance to win a back-to-back. Ayan ang salita ni Mr. Nawat for Emma Tiglao para sa laban niya dito sa Miss Grand. To be honest, natuwa ako nang nabasa ko to. Kasi syempre parang kay Mr. Nawat galing at nakikitaan niya nga ng potential. But kailangan pa rin i-prove ng todo-todo ni Emma kay Mr. Nawat to convince him more, di ba, na para maibigay sa kanya yung back-to-back. So, looking forward pa ako sa mga eksena at ganap na gagawin ni Emma Tiglao. I hope na hindi siya ma-pressured sa mga ganitong eksena na salita, di ba? And I hope na sana sa mga performance na ipapakita niya na go to the flow lang at ready talaga siya. So, yon. So, ako para sa akin naman, tulad din na sinabi ko sa welcome dinner, nag-standing naman yung pambato natin, and I think bubulusok pa yan ng bonggang-bongga. And yun yung tingnan natin at abangan natin, no? So, good luck syempre sa ating pambato. So, back-to-back, hindi imposible para sa Pilipinas dito sa Miss Grand. Paalala lang sa lahat, i-manage natin yung ating expectation kasi hindi to madali. Medyo mahirap to.
para sa back-to-back talaga. Medyo may hirapan tayo dito at tignan natin. And then, para sa sumunod na chika, Maria Atisa Manalo, Philippines. So, handang-handa na talaga ang Maria Atisa Manalo. At ayun nga, kahapon nga, napanood na natin yung commercial ng ABS-CBN para sa panawagan at imbitasyon sa lahat para sa darating na Miss Universe. Grabe ang ganda-ganda ni Atisa. Tapos, ayun nga, so sabi nga gano'n, Mama Sam, anong masasabi mo sa mga sunod-sunod na photos na nilalabas ni Atisa na pasabog daw? Ako, hindi ako magtataka kasi parang feeling ko na inspired si Atisa sa pagkakapanalo ni Kurt. Alam nyo, syempre, kandidata siya. Tapos nandoon siya sa entablado habang ina-announce yung ano. Ayun yung magandang naitulong kay Atisa talaga para maging host dito sa Mr. International. And then, happy ako kasi syempre, di ba, iba pa din level talaga yung ipinapakita ni Atisa at parang sa akin ay magandang ano yan, magandang potential. Potential yan na marating natin yung tagumpay sa Miss Universe. And then, ayun, di ba, parang nakikita na nga natin na talagang binibigay na ni Atisa yung lahat at wish all the best, di ba? So, dapat ikatuwa natin yun kasi kesa naman sa nananahimik siya at wala tayong nakikita sa kanya. So, mas maganda na naibigay niya na yan ng todo-todo. Kaya, happy ako for Atisa Manalo. And looking forward ako kung ano pang ipapakita ni Atisa sa entablado ng Miss Universe. Ayun. So, good luck kay Atisa at good luck din sa atin lahat ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, maging masaya tayo and looking forward pa tayo sa preparasyon. Ako talaga, yung mga styling talaga, yung gown, importante talaga yung gown, importante yung styling. Yes, nagpasample na siya ng magandang styling. And then, I hope na sana tuloy-tuloy yan hanggang Miss Universe. Ayun kasi, syempre, titignan pa rin sa isang queen yung styling mo Kailangan yung styling mo talaga ang magdadala sa'yo para makitaan ka ng kabog. So, tignan ninyo dito sa Miss Grand, nakikitaan ng magandang styling. Simple pero maganda ang datingan. Reyna yung galawan ni Miss Venezuela. Kaya parang, sa ngayon, masasabi mo na kung mukhang si Venezuela ang mananalo. Pero, hoping ako na sana, syempre, si Miss Grand Philippines ang makakuha noon, di ba? And then, ganun din si Atisa Manalo. And I hope na sana talaga maibigay ni Atisa ang magandang eksena para sa Miss Universe. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.